Father Yahweh Shaddai, once again, we give you thanks, we give you praise. We exalt your name, Lord God, for you're the God that never changes. You are Yahweh Shaddai, the God who is more than enough. Ang Diyos na tumawag sa amin, ang Diyos na kasakasalaman namin sa oras ito, Lord God. At kami pinaniniwala na habang kami ito'y aming pinupurihan, habang ito'y aming sinasamba, iyo po, Panginoon, inilulukong sa amin yung Banal na Espiritu Santo upang kami palakasin, upang kami, Panginoon, ay linisin sa lahat kami nagawang kasalanan. Nasa ganun maging karapat dapat kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Kaya naman, Panginoon, marami pong salamat sa kapatawaran namin nagawang kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pagtawag mo sa amin sa gabing ito. At salamat, Panginoon, at binibigyan mo kami ng kalakasang makatugong sa iyong panawagan. Dalay mo po, Lord, na patuloy pagpalain ng gabing ito. Patuloy yung pagpalain ng aming Panginoon, pag-aaral ng mga salita. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. Bigyan mo kami ng karunungan, maunawaan ang bawat misahing iahayag mo sa gabing tinulogan. At nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita, mangusap ka po sa amin, Panginoon, ipadala mo sa amin, Lord God, ang iyong mga misahe sa gabing tinulogan. Dahil tulugan na sa gabi ito, pagpalain na sinong Panginoon lalapit sa iyo, Lord God. Pagpalain, pagalingin ang lahat ng may karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga pinanghihina, bigyan ng kalakasan sa pangalan ni Jesus. At ang ganun din, Panginoon, mga nagugulit, bigyan ng kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Yahweh, pagpalain mo, Panginoon, yung amang lingkod, sapagkat inaamin ko, wala akong magagawa o kahiwalay sa iyo. Ikaw, Panginoon, siya makita sa akin at magsalita para sa akin. At siya kung Panginoon, pinagkakatiwala ang bumagdamag nito, Lord God. Pagpalain ka sa lahat ng mas namahayag, sa marang himalanong tanda na kababalagaan, pagbigay sa amin ng bagong buhay, ng bagong kalakasan, at pagdala sa amin sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat at tinakit namin ganang tagumpay ng gawain. Kaya pinabilig namin sila ng papuri, pasalamat at pagdakila. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Purihin namin ang Panginoon.
Kayo po bang natin pinagpala? Amen. Ang lahat ng pinagpala, sumigaw ng malakas ng Hallelujah! Amen. Praise the Lord. At napakasarap nga pong experience na pagpunta po namin sa Virginia Beach. Sabi po ni Sister Karina, ako-committed na po lahat, mga taga New York, taga Plasing. Hindi sila mag-show, nandun din ako kami. Hindi rin. Sarap pa kaya tulog yung gado. Oo, nakatulog kasi wala pong kapal sa pag-drive, kaya kunin po ng Diyos. Ako lang po yung drive sa amin. Glory to God. Amen. Glory to God. Kaya, okay po natin handa na. Hindi po ba handa na maging salita ng Diyos? Amen. Kung handa na, kinakailangan ilagay po natin ang ating po sarili sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya sa ganun po ay matanggap po natin ang, sabi nga, ng maluwag sa ating puso at may pagtanggap ang salita ng Diyos na rin pong pag-aaralan sa gabi po ito. Amen? Amen. Ang ating pag-aaralan ay mula po sa 1 Samuel chapter 30 verses 1 up to 8. Okay, handa na po ba kayo? Gusto niyo magbukas sa Biblia? Magbukas na? Okay. Patasistent hindi na tinuloy. Ito po, sabi sa 1 Samuel chapter 30 verses 1 up to 8. Ang sabi po dito, before David and his men reached Ziklag on the third day, the Amalekites had raided the Negev in Ziklag. They stormed Ziklag and set it on fire. They took captives the women and all who were in the city, young and old, killing no one. And they herded them up when they left. David and his men arrived at the city, find it burned to the ground, and their wives, sons, and daughters taken captive. Then David and those who were with him wept aloud until they could weep no more. David's two wives, Ahinoam and of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal from Carmel, had also been carried off. Now David found himself in great danger, for the soldiers spoke of stoning him. So better were they over the fate of their sons and daughter. David took courage in the Lord his God, and said to Abiathar, the priest of the Ahimelech, bring me the ephod. When Abiathar brought him the ephod, David inquired of the Lord, shall I pursue these raiders? Can I overtake them? The Lord answered him, go in pursuit, or you will certainly overtake them and bring about rescue. Ang sabi po sa ating wika, ikatlong araw na lang sila David ay makabalik sa Ziklag. Samantalang wala sila, lumusob ang mga Abilisita at sinunog ang buong bayan. Wala silang pinatay isa man, ngunit biniyag nila ang mga babaeng matatanda at bata. Nang dumating nga sila David, sunog na ang buong bayan, wala na ang kanyang asawa at mga anak. Dahil dito, hindi nila mapigilan ang paghinagpis. Napasigaw sila sa iyak hanggang sa mabaos. Para lang si Brother Roel, di ba? Biniyag din nila ang dalawang asawa ni David na sina Ahinoam at Abigail. Balisang-balisa si David pagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na patuhin siya dahil sa sakit na kalooban sa pagkawala ng kanilang mga anak. Kaya siya tumulog kay Yahweh. Sinabi ni David kay Abiathar, dali mo rito ang ephod. At dinala ni Abiathar, naman ni Abiathar. Si David ay sumangkuli kay Yahweh. Malulupig po kaya namin ang mga Abilisita. Sige, habulin ninyo, malulupig ninyo sila at maililigtas ang inyong mga sambayanan. Sagot ni Yahweh. Mga kapatid ni Kristo, ang salita ng Diyos. Amen. Tuloy po natin ang Diyos na malakas na malakas. Ang ganda po ng ating pag-uusapan sa gabi ito, mga kapatid ni Kristo, sapagkat dito po natin makikita na talagang dumating po yung mga pagkakataon na tayo inaatake ng pagkabalisa. Amen? Amen. Sa kabila po ng ating pagkabalisa, pinakailangan pa rin po buhay ng naayon sa lupa ng Diyos sapagkat alam po natin
natin na meron po tayong Diyos na nagtatagumpay. Amen? Amen? Handa na ba kayo? Ang sabi po sa Banal Santo na, blessed is he who comes in the name of the Lord. Paano daw po yung mga taong dumating sa pangalan ng Diyos? Bakit? Sapagat ang Diyos naman na tumawag sa inyo ang pagpapala sa inyo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi ng kapatid. Masaya ako. Kasi ikaw ang kasama ko ngayon. Nawa? Pagdating sa langit, magkasama pa rin tayo. Amen? Gusto nyo makasama sila sa langit? Amen! Okay. Yung gusto magsama-sama sa langit, magsiyapon tayo na. Hallelujah! Magkakasama-sama tayo sa ating mga huling panahon. Ano na, pangakain ng Diyos, ang sinong mananatiling naman hanggang wakas, siyang maliligtas at makarating sa kaharian ni Yahweh ang sa langit. Amen! Puri po sa Panginoon, Lord, sa Lord and Jesus. My brothers and sisters, kung ating pong titingnan, I love the concept of being radically enthusiastic in life. Amen? Bakit po yung mga taong pusikito sa buhay? Diba? Yung sila po mga ikat na nagpupunyagi sa ng buhay. And I love where the word enthusiasm comes from. Saan ba muna po yung support na enthusiasm? Saan po ito nag-umpisa? Enthusiasm, my brothers and sisters, ang sabi po dito, enthusiasm comes from Greek word entheos. Entheos, and what is the meaning of entheos? Enthusiasm. And this was the first word used by people as a critical word for Christian. And if we are going to break down the word entheos, ito po yun. Entheos. Di po ba? And the meaning of is in. Entheos means God. In God. In God. So, the literal translation of entheos is God in you. Or within God. Or sabi nga, or possessed by a God. So meaning that if you are possessed by a God, ikaw pinag-ahari ng Diyos, ang buhay mo inspirado. Amen? 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 Di mo ba? Kapag ang buhay mo inspirado, pinag-ahari ka ng Diyos, sigurado, wala yung sa kabalisaan. Naniniwala ba kayo? Puri pa natin Panginoon, Lord Suga, glory to God sa atin. So, sa gabi po ito, pag-aaralan po natin ang sabi nga, how to live in an inspiring life. Amen? Kasi kung ano po kasi may mga sisters, maraming taong dumadaan sa panghihina. Maraming taong dumadaan sa pagkabalisa. Tulad na lang po yung nangyari kay Harry David, ikaw kaya, nasabi nga pagdating mo sa lugar na pinigiwan mo sa mga mahal sa buhay. Sunod na yung buong bayan. Wala na kayo mga asawa at mga anak. Amen? So, nandun po kanyang panghihina. Ang sabi po sa ating pinasa, balisang-balisa. Di po ba? Balisang-balisa si Harry David. Amen? At ang matindi po dito, hindi lang po siya naging balisang-balisa. At ang pagpabalisa po sa kanya, yung malaman niya na ang kanyang mga kasamahan, pinag-usapang siya papatuhin. Amen? Kayo po ba'y nakaranas na yung mga kasamahan niyo napagkaisang kayo patuhin? Maaari pa kaisa ng babato, pero dito, buong kasamahan niya at hindi na maano iba dito yung mga kaibigan niya. Amen? Ang sakit kaya noon, yung kaibigan mo babatuhin ka. Amen? Pero sa kabila po noon, hindi siya, sabi nga, hindi po siya nanatili sa kanya kalinagayan. Ano pong ginawa ni Harry David? Siya po ay tumulog kay Yahweh. Amen? Hindi siya natawa sa pagkatalo niya. Meron siyang Diyos na pwedeng tulugan at merong Diyos na magtatago sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Amen. Amen? Amen. Kaya nga po sabi po sa ating pinasa, siya ay tumulog kay Yahweh. At pag tulog niya kay Yahweh, mga kapatid Kristo, ang sabi niya, Yahweh, ipanulupin niyo ba sa amin ang mga binisita? Ang sabi niya, Yahweh, sige, habulin niyo, sapagat ipanulupin ko siya sa inyo at may iligtas niyo ang inyong sambahayan. Amen? So meaning, talagang paano pagkabalisa? At ito pinaranasan ni Harry David. Marami po sa mga lingkod ng Diyos na sabi nga, kilala sa Biblia ay dumaranas po ng mga kabigatan sa kanilang kalooban.
Amen? Amen. Pero napapagtagumpayan po nila yon. Amen? Sapagkat naniniwala sila sa Diyos na nangako sa kanila. Tulad ko na i-share ko po sa Virginia Beach, isa po dito si Hope. Kilala niyo ba si Hope? Grabe po kaya ang naranasan niya. Diba? Pero lang niya kasi sabi nga po ng Diyos na sige, hayaan mo, sabi nga, huwag mo na siya papatayin. Gano'n mo siya, pero huwag mo na siya papatayin. Pero grabe po yung pagtitiis na nangyari po kay Hannah Hope. Amen? Pero ang maganda po dito mga kapatid kay Kristo, sa kabila po na kanyang mga kasi sakit na naranasan, hindi po siya nawawalan ng pag-asa. Meron pa nga po siya sinabi sa chapter 21 verse 2, sabi po dito, pakinggan ninyong mabuti itong aking sasabihin, itinurin ko nga itong ang sa akin pag-aliw. Yung lahat po na kanya sasabihin ay magbibigay ng kalakasan sa kanya. Kasi grabe po talaga ang kanyang, sabi nga, naranasan. Kasi kung hindi mo aliwin yung sarili, sigurado babagsak ka. Amen? Amen? Amen. At ang maganda po dito, my dear brothers and sisters, maging kayo. Sabi ko, gusto ko pong balikan ito, na-share ko po sa Virginia Beach na marami po sa atin na sabi nga na pinanghihinaan. At alam niyo po ba, ang unang pong bagay na nakapagbigay na kahinaan kay Hope, yung kanyang asawa. Amen? Asawa po nagpahinaan ko sa kanya. Kasi po kung atin pong titingnan, ano ba sabi ng kanyang asawa? Sabi po dito sa kanyang asawa na sa kabila po ng kanyang naranasan na dapat po kanyang asawa po yung magbibigay ng encouragement sa po ng kanyang asawa. Sumpin mo na ang Diyos na yan nang mamatay ka na. Amen? Amen? Amen. Tatanda po niyo itong mga kapatid na di ba nagkagalit mo ang lahat ng tao? Di ba nagkagalit mo ang kapitbahay mo? Kapag kakambi mo ang asawa mo, magiging magaan ang takbo ng buhay mo. Amen? Amen? Kaya, napakalaga po natin makita, my dear sisters, at habang nagtatagal po yung pangyayari po kay Hope, ay pumipigat po, unti-unti na rin siya nagbabago. Amen? Marami na rin po siyang hugot line. Amen? Di ba? Marami rin po siya sabi nga kasi yung po mga madadamdamin na sabi niya, nasasabi niya dahil po sa kasakitang naranasan niya. Amen? At meron po siyang sinasabi, ang sabi po sa chapter 30 verse 9 to 11, hindi na sana sumikat ang tala sa umaga. Sana yung gabi hindi na maging umaga. Sumpay ng araw ng aking pagsilang na nagatid sa akin ng ganitong kahirapan. Bakit pa? Bakit di pa ako namatay sa atyan ng aking ina? Ukay nung ako'y isilang niya. Unti-unti na po nagbabago siya. Maganda naman tayo eh. Yung mga pagsubok, kapag bago pa lang, okay lang. Di ba okay na kayo? Pero kapag nagtatagal na, pagin tayo nagbabago na rin tayo. Marami na tayo dinadamay, pati pusa na dadamay. Amen? Nasisipa pati pusa, di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, habang nagtatagal, unti-unti nagbabago. At bakit sabi nga, nagtatanong tayo sa Diyos. Eh siyo, nagtatanong sa Diyos eh. Ang sabi niyo sa Job, sabi, chapter 7 verse 20, ang sabi niya, kung ako'y nagkamali, gaano ang kasalanan ko? Ikaw na nakasisya sa puso ng mga tao. Bakit ako ba ang napag-iinitan mo? Amen? Di ba? Tinawi ko tabi mo. Sabi mo, kapatid, bakit ako napapag-initan mo? Bakit ako napag-initan mo? Amen? So, napakalaga po natin malaman ng mga kapatid ng Kristo na kung tutusin po talaga, napakaganda po ng plano ng Diyos sa mga taong patuloy na nananampalataya sa Kanya. Dahil yung kaligayahan po yung unang ibigay sa atin ng Diyos. Amen? Yung kasiyahan ang unang ibigay sa atin ng Diyos. Ang problema, hindi po lang nakita kasiyahan. Ang nakita po, kagad po natin yung hirap. Amen? Bakit? Di ba pagwa sa iyo yung coordinator? Ang hirap naman ito. Eh, hindi pa nasusubukan, ang hirap na. Amen? So, unang binigyan ng Diyos yung kaligayahan, hindi po natin nakasapulit, unang po natin nakita yung hirap. Amen? Pero kung ating pong tititan, mga kapatid ng Kristo, patuloy, makakapamuhay po tayo ng sa bigang inspirado o magkanang buhay. Sa kabila po ng tayo, kahit po tayo maraming utang, amen? Kung patuloy po tayo magtitiwala sa ating Diyos. Amen? Kasi po, kung ating pong titinamay, di ba, sisters, na ang Diyos po maraming inilang po sa atin.
Kapag po dumalay sa punto ng buhay na parang walang-wala na po tayo at ang meron lang po tayo yung pangako ng Diyos. Sinasabi ko sa iyo, higit ka pa sa sapat. Amen? Kapag tayo dumating na po doon sa dulo ng ating sa punto ng buhay po na walang-wala na tayo at ang natitira lang po sa atin yung pangako ng Diyos. Sinasabi ko sa iyo, higit ka pa sa sapat. Amen? Amen. Amen? Amen. Uli po natin parang Lord God, Lord of Jesus. Kaya, sa bibig ko po ito, hayaan ko po ibahan po sa inyo kung paano po tayo magiging buhay ng mamumuhay ng inspirado. Di ba? Na parang ang laging magana tayo. Laging, sabi nga yung excited tayo. Yung buhay na inspirado, excited tayo. Sama tayo pumunta. Ano man po yung ating gagawin, laging parang excited tayo. Amen? Hindi tayo parang lulugulugot kung walang kabuhay-buhay. Ang mga inspired, di ba laging maliwanag sa mukha, masaya, amen? At parang magmagana sa kanilang buhay. Amen? Paano po yung mangyayari mga kapatid ng Kristo? How, sabi nga dito sa ating pag-aaralan sa gabing ito, how to live an inspiring life. Amen? How to live an inspiring life. Una po, keep God's promise. Amen? Dapat meron po tayong pangako ng Diyos na pinangahawakan. Amen? Amen? Amen. Kapatid kay Kristo, the Word of God is so powerful and life-changing. Naniniwala ba kayo? Amen. The Word of God is so powerful and life-changing. 100%. Makapangyarihan po at pwede makabago ng ating buhay. Amen? Kasi yung Word of God, yung mga tao pinanghihinahan, pinapalakas dito. Amen? Bakit po? Kasi ang sabi po dito, my brothers and sisters, in 2 Timothy chapter 3, verse 16, all Scripture is God-breathed and is useful for instruction, for conviction, for correction, and for training in righteousness. Amen? Diba? Napakalaga po nito. Lahat ng kasulatan kinasiya ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So meaning, kapag ikaw ay nabubuhay na matuwid, inspirado ang buhay mo. Amen? Amen? Amen. Sino sa inyo ang inspirado kanyang buhay? So meaning, matuwid ang ginagawa mo. Amen? Ulit po natin, Panginoon, Lord sa God, glory to Jesus. Kasi po, ito po yung ginagawa ng salita ng Diyos. Nasa salita ng Diyos ang mga pangakong magbibigay sa atin ng inspirasyon. Tatandaan po nyo, nasa salita ng Diyos ang mga pangakong magbibigay sa atin ng inspirasyon. Kaya kung gusto mo ang buhay ng inspirado, magkaroon ka ng mga pangako ng Diyos na laging nasa puso mo. Amen. Amen? Amen. Lagi po natin panghawakan kasi marami po yan. Marami po yan. Bigyan ko po kayo ng isa. Ang sabi po sa Isaiah chapter 40, verses 29 to 31, He gives power to the weak and strength to the powerless. Amen? Nagbibigay ng kalakasan. Amen? Kaya, meron pa sila sabi sa Biblia, kung ikaw ay nagkukulang, ano sabi sa Biblia? And my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Pangako ng Diyos yan. Amen? Diba? At kung ikaw naman ay naguguluhan, may pangako ang Diyos dyan. Ang sabi ng Panginoon sa Biblia, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your heart and mind through Christ Jesus. Amen? Amen. May mga pangako po ang Diyos. Di po ba? Ang sabi ng Panginoon, kung ikaw sabi nga may karamdaman, ang sabi ng Panginoon kanyang pangako, I am the God that healeth thee. Ako ang Diyos na nagpapagaling. Eh, ano? Walang po sa atin yung mga panghihina. Kasi maraming pangako na ibinibigay ang Diyos na dapat po natin panghawakan. Bakit maraming mga babaeng sabi nga inspirado? Lalo na yung mga sabi nga walang asawa, bakit inspirado sila? Sapagkat may mga lalaking nangako na makakasal sila sa lahat ng simbahan. Amen? Lalaki pa lang nangako, ayaw mas mo ng Diyos. Nangako nga ng Diyos, di ba? Grabe yung pangako sa atin, Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Amen? Di ba?
The end of time. Yan naman ang pangako ng Panginoon. Kaya sabi nga, napakalaga po na meron tayong pinangahawakan ng Diyos para naging inspirado ang ating buhay. Hindi tayo yung mga taong walang kabuhay-buhay. Eh, lingkod ka pa naman ng Diyos. Wala kang kabuhay-buhay. Hindi dapat ganoon. Dapat laging alive tayo. Amen? Amen. Amen? Amen. Ulit po natin Panginoon, Lord of God. Lord of God, Jesus, hallelujah. May naman, sisters, ang ganda po ng pangako din sa Joshua, chapter 1, verses 3 to 5. Ang sabi po dito, gaya ng aking pangako kay Moises, ito po ang sinabi ni Yahweh kay Joshua, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng lupaing iyong naapa ako. Di ba? Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga, ang bundok ng Libano, sa timog ang ilang sa silangan, ang malaking ilog sa Euphrates at sa kaluran, mula sa lupain ng mga Hitiyo hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Hindi ka matatalo ni Guman habang ikaw ay nabubuhay. Grabe. Di ba? Sabi mo sa mga kapatid, walang tatalo sa iyo. Walang tatalo sa iyo. Amen. Pangako ng Diyos yan, hindi ka matatalo ni Guman habang ikaw ay nabubuhay. Amen. So, paano ka pa mga sabi na panghihinaan? Diba? So yun ang pakalaga. Meron po tayong mga salita sa pinangahawakan. At ang maganda, ang sabi po dito, kung paano kung sinubayaan si Moses, ganun din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Grabe ang pangako ng Diyos. Kalabitin mo yung katabi yung kapatid. Sabi mo, kapatid, hindi kita pababayaan. Amen? Diba? Utang naman. Pangako po ng Diyos yan. Amen. Para po naging inspirado ng buhay natin, para lagi may gana tayo mag-iwan sa Panginoon. Para na may gana po tayong gumising. Amen? Kayo ba yung may ganang gumising sa araw-araw? Amen. Amen? Bakit? Kasi, alam mo, inspirado ka eh, di ba? Amen? Merong Diyos na magpapalakas sa iyo at merong Diyos na magpapala sa iyo. Amen? Puri po natin, Panginoon, Lord to God, glory to Jesus, hallelujah. So, napakalaga po mga kapatid ni Kristo. Ito po yung una, para po tayo mabuhay ng inspiradong pamumuhay, kinakailangan po tayo merong pangako ng Diyos na pinangahawakan. Amen. Amen? Amen. Kaya sabi ko nga po, maging kami po dumadaan po kami sa mga pagsubok, sa mga kailangan ng buhay. Pero lagi pong pinangahawakan yung salita ng Diyos. Diyos, sabi ko, Yahweh, ikaw ang nangako. Amen? Diba? Kapag sabi na yung mga problema ko parang patong-patong na. Kung sabi mo si Lord, sabi mo, Lord, ikaw ang nangako. Sinabi mo, wala kang lingkod na binibigo. Amen. Amen? Lagi mo pinangahawakan yan. Yan ang po lang ang lagi kong nasa puso ko. Kapag ako'y dumaraan sa mga pagsubok, hindi po nawawala yan. Kasi pagpunta ko yan, Yahweh, wala kang lingkod na binibigo. Amen? Kapag sinabi walang lingkod na binibigo, ibig sabihin, lahat na dalangin mo, tutuloy ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Uli po natin, Panginoon, Lord God. Okay, Brad, ako na lang atras. Zoom in, zoom out. Di ba? Kung bakit ako, alam ko na lang ni Brad, adjust eh. Pati na nga atras, Brad, para sa iyo. Kaya napakalaga po natin malaman yung mga kapatid Kristo. Kasi masarap po yung mabuhay. Amen. Amen? Okay, pangalawa. Pangalawa lang po. Pangalawa lang po yan. Di ba? Yung una? Keep God's promise. Okay, keep God's promise. Pangalawa po, ito po. You should know the one who promised. Dapat kilala niyo yung nangako. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Yung kapatid, Kapatid. kilala kita. Amen? Dapat kilala po natin kung sino yung nangako sa atin. Amen. Amen? Amen. In Hebrews chapter 10 verse 23, ang sabi po dito, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. For he who promised is faithful. Sino nangako? Ang Diyos nangako ay tapat. Amen? Amen. So, napakalaga po natin malaman yan. Dapat kilala po natin yung nangako sa atin. At sino po nangako sa atin? Yung Diyos. Dapat kilala po natin ang Diyos sa ating buhay.
magiging inspirado ka. Amen? Sapagkat alam po natin, kahit sa mga lilit na bagay, sa mga mahuting bagay, ay kumikilos ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen? At ang maganda nito, hindi siya nahuli sa pagtugon. Ang sabi po sa Malang Salatan, hindi pa bumubuka ang iyong bibig, sumasagot na ang Diyos natin. Yan siya sa dahil. Amen? Kaya kung kilala mo ang Diyos natin, hindi ka magdadalawang isip na humingi sa Kanya. Sapagkat hindi pa nabubuo sa isipan mo yung hihilingin mo. Nandiyan na, ibinigay na ng Diyos. Amen? Muli po natin ang Panginoon Lord sa God. Diba? Bakit? Sapagkat kilala mo yung aking Diyos. Amen? Kaya napakalaga. Kapag kilala mo ang Diyos natin, hindi ka, sabi nga, hindi ka tatamali sa pagdalo sa gawain. Diba? Kapag kilala mo yung Diyos na nagpapala sa'yo, hindi ka absent sa gawain ng Diyos. At lagi mong una ng gawain. Amen. Amen? Amen. Hindi ako nagpapatama. Nagtatama lang. Ha? Wala pa nagtatamaan, di ba? Bakit? Umiiwas. Bato sa langit. Kasi totoo po yun. Kapag kilala mo talaga ang Diyos na yung pinaglilingkuran, talaga hindi ka mawawala sa kanyang panawagan. Hindi ka mawawala sa kanyang presensya. Amen? Yung po yung mahalaga. Bigyan ko po kayo ng isang magandang halimbawa, si Rahab. Sino nakakilala kay Rahab? Ang galing ni sister. Si Rahab po, isa po yung babae nagbibili ng panandali ng alin. Amen? Pero kilala niyo yung Diyos na nangako sa kanya. Kilala po niyo si Yahweh. Bakit po? Kasi po, tatanda po yung nung gusto pong sugurin o papagsakinin na Joshua ang Jericho, di po pa nagpadala siya ng dalawang spy. In Tagalog, sa spy ito, sa spy. Nagmamahan o tik-tik, di ba? Nagpadala po siya sa ng spy. At alam niyo po ba, yung dalawang pong spy, itinago niya. Itinago po itong si Rahab na to. Dahil sabi nga, alam niya na, sabi kapag ito'y nabigyan sa kanyang lupa, isiniligtas. At alam niyo po ba, nung hinahanap na nga po biya nagpasuko, na para hanapin yung dalawang spy, sabi niya, hindi ko alam, umalis na sila. Pero itinago po niya. Alam niyo po ba na, kung niya pinalaman na tinatago ni Rahab, buhay niya kapalit noon. Pero hindi po siya natakot. Kaya nga po, sabi po nila, ang sabi po na, ang dalawang spy, na kapag po ay pinabagsak ang Jericho, at pinatian lahat ng tao doon, yung pong sabi mo ililitas, pinanghawakan po niyo yung pangako sapagkat kilala niya yung Diyos na nangako sa kanya. Amen? At alam niyo po ba na sinuunang nga po ang Jericho, bumagsak ang Jericho, sinuunang at pinatian lahat ng katauhan. Ano sabi ni Joshua? Yung babae nagtago sa inyo, ilabas at iligtas ang kanyang pong sabayan. Kasama po ama, anak, kamag-anakan. Yan mga kamag-anak kasama rin. Tama ka, sister. Angkan pala. Yung kanyang pong sabay kasama yung kamag-anakan, naligtas. Sapagkat kilala po nito, sinabi niyo na yung Diyos na nangako, paano ko po sa inyong tala, nasabi na, kilala po niya. Ang sabi po kasi dito, sa Isaiah chapter 46 verse 4, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang ang sabi po sa sa Joshua chapter 2 verse 8, kasi po ito sinabi ni Rahab, pagpapatunay na kilala po niya yung si Yahweh, bago po kasi siya natulog, kumakaya sa bubong na kung saan doon nagtatago yung dalawang spy. Amen? Kumakaya sa bubong at ang sabi po niya, anak ko na ipagkakalog sa inyo ni Yahweh ang lupay ito. So kilala niya si Yahweh. Amen? So, alam niyo po ba nung nagtagalog na nga po na iniligtas po sila ng buong sambayanan. Pero diba, sisters, napakalaga po ng pagkilala po sa Diyos. Dahil kung kilala po natin ang Panginoon, hindi po tayo mapapahamak at magkakaroon po tayo ng inspiradong buhay. Amen? Sabi po sa Isaiah chapter 46 verse 4, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa tumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Amen? Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo'y ligtas at laging ingatan. Amen? Yan po pangako ng Diyos. Yan po yung pangako ng Diyos. Kaya kung kilala po natin Panginoon,
Sabi nga ng Panginoon, tungkulin niya tayo ingatan. Amen. Kapag alam po natin na tayo ingatan ng Diyos, hindi tayo mapapahawa. Amen. Hindi tayo matatakot sapagkat saan tayo pumunta, kasama natin ang Diyos. Amen. Purihin po natin Panginoon, Lord God, Lord Jesus. Hallelujah. Napakalaga po natin malaman, my brothers and sisters. Kasi, ang Diyos lang po lagi nagbibigay sa atin ng inspirasyon para mabuhay sa pamamagitan ng mga pangakong kanyang tinutupad para sa atin. Amen. Amen? Kasi nga po, sabi ko nga, iba po yung Diyos na nangako po sa atin, mga kapatid ni Kristo. Iba po yung Diyos na nangako sa atin. Ang sabi po sa Numbers, chapter 23, verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling. Amen? Tulad ng tao. Ang isipan niya hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako'y kanyang tinutupad. Amen? 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 Ulit po natin Panginoon Diyos na God. Ngayon kung pinala po natin ang Diyos, anong sabi? Ang Diyos ay hindi sinungaling. Kaya nga sabi sa'yo, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, kilala kita. Ulit po natin Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Amen? Di ba yung kanya sinabi ginagawa at yung kanyang pangako kanyang tinutupad? So ito po yung magiging para tayo mabuhay na inspirado. Amen? Sapagkat alam po natin, merong Diyos na tutupad ng ating mga pangarap. Amen? Amen. Sabi mo sa tanong kapatid, itigil mo na ang mangarap. Hayaan mo ang Diyos ang mangarap para sa iyo. Amen? Kasi iba kapag ang Diyos ang nangarap para sa iyo. Amen? Pangarap. Oo, ibibigay ng Diyos yung tama para sa iyo at yung makabubuti sa iyo. Amen? Puri po natin Panginoon, God to God, Lord Jesus, hallelujah. So yun po yung pangalawa. Ano po yung pangatlo? Alam niyo na ba? Hindi pa. Hindi pa. Okay, ito po yung pangatlo. How to live an inspiring life. Happiness and sadness are part of our life. Sino niniwala na ang sakit kalungkutan ay bahagi ng buhay? Diba? Ang buhay natin hindi na puro saya. May kalungkutan din mga kapatid ni Kristo. Ano po sasabi sa Proverbs chapter 14, verse 13? And even in laughter, the heart may sorrow, and the end of mirth may be grief. Amen? Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan. Ngunit ang kaligayahan ay maaaring magbukas sa panambitan. Amen? Sa gitna po ng kaligayahan, maaaring dumating ang kalungkutan. Amen? Kaya, kung alam po yun, na ang buhay po natin ay hindi na puro kasiyahan, meron din kalungkutan, maging inspirado ka sapagkat handa ka dumating. Handa ka kapag dumating yung kalungkutan sa buhay mo. Amen? Amen? Amen. Unin po natin Panginoon, Lord of God, glory to Jesus. Kasi hindi na po tayo mabibigla, makakapumuhay po tayo na sabi nga, na masaya pa rin. Sapagkat alam natin, parte po ng buhay yan, amen? Kapatid kay Kristo, it is important to keep a perspective that joy, happiness, sadness, and grief are human emotion that everyone experiences from time to time. Totoo po yan. Diba yung kalungkutan, kasiyahan, ito po yung ating mga feelings o emotion na ating po naranasan sa pang-araw-araw po, sa pang-araw-araw po ng buhay. Amen? Amen. At kung ating pong titingnan, life is filled with happiness, sadness, tears, smile, laughter, and other emotion. But when life gets you down, and sometimes we sad, that is the way of life. Yan po yung sinasabi nga, buhay ng tao. Say, oh, baan na sa kasayahan, pero kapag dumating ka na ikaw, sabi nga, bagsak na bagsak ka. Tatanggapin din po natin na dumating sa buhay po natin yan. Kasi kapag alam po natin yung dumating sa ating buhay, magiging inspirado pa rin tayo. Amen? Magkakaroon pa rin tayo ng ganang mabuhay sa mundo ito. Amen? Amen. Bakit po, my dear brothers and sisters? Kasi kasama mo siya. Kasi po, titignan po natin na sadness remind us the importance of happiness in our life. Sadness remind us the importance of happiness in our life. Malalaman po natin, maunawa po natin ang tunay na
kaligayahan kung tayo dadaan sa kalungkutan. Amen? Kasi kapag hindi ka dadaan sa kalungkutan, hindi mo mauluan po ng kaligayahan eh. Amen? Di ba? Kasi kaya napakalaga po natin malaman po, my brothers and sisters. And Sundays give us the opportunity to ask for change and offer a better way of living. Amen? Kasi kapag tayo pinalulungkot, doon po dumadaan ang pagkakataon tayo nagpupursige. Diba? Tayo po'y sabi nga, tayo po'y gumagawa ng paraan para pasayin yung ating buhay. Amen? Kaya napakalaga po natin malaman na ito po'y nagiging dahilan ng magpursige para po yung pagbabago tungo sa pagtupad ng ating mga pangarap ay ating makamtan. Amen? Ang sabi po sa Proverbs chapter 13 verse 12, ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban. Totoo yun. Kapag matagal naghihintay, tagal naghihina naman ang kalooban mo. Minsan nawawala ka na ng gana. Amen? So dumating yung kalungkutan. Ang maganda ito, ang kasunod. Ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Amen? So nandoon yung kasiyahan ng kalungkutan. Kaya yung kasiyahan ng kalungkutan, bagay ng buhay yan. At kapag ano mo yan, inspirado ka pa rin kahit ikaw ay nasa panahon ng kalungkutan. Amen? Puri po natin, Panginoon. Sabi nga, don't cry because it's over. Smile because it happened. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Amen? Huwag nating iyakan ang nakaraan. Di ba? Magsettle sapagkat napagtagumpayan natin ang nakaraan. Amen? Puri po natin, Panginoon. Sinabi mo tabi mo sa mga kapatid? Huwag mo akong iyakan. Kasi lang po ako. Inspired lang po ako. May share ko po ito sa mga napakaganda, di ba? Kasi nagkasabi nga, kasi kung ating titignan yung buhay po na rin, David, grabe yung buhay niya. Amen? Ikaw kahit pagdating mo nawala yung mga anak mo, pati yung asawa mo, nawala. Huwag naman mangyari. Amen? Pero palisa siya. Pero hindi po siya nawala ng pag-asa. Bakit? Isa na po kanyang ginawa. Dumulog sa Panginoon. Amen? Muli, nanumpalit yung kanyang kasiglahan. Amen? Sa pag-aral na tutugunin tayo ng Diyos, tayo, ano natin? Tutugunin tayo ng Diyos. Amen? Puri po natin, Panginoon. Lord God, 9 o'clock na. Isa na lang. Isa na lang. Pang-apat po, how to live an inspiring life. Ito na po siya. Enjoy your labor. Sabi na, magsaya kasi yung panganak. Tapos si sister, enjoy. Oh, pwede rin yun. Enjoy your labor. Sabi nga, enjoy mo ang iyong pinaghirapan. Amen? Diba? Pati yung panganak, enjoy mo yan. Kasi anak mo yan, pinaghirapan mo yan. Siya na po mong binibit kaya sa tiyan mo. Diba? Enjoy your labor. Sabi nga, kailangan po natin na atin po sabi nga, i-enjoy. O, yung maging masaya tayo at gawin kasiyahan yung mga bagay natin pinagpaguran. Amen? Para po tayo maging inspired sa ating pamumuhay, dapat ganun. Kung anong pinagpaguran mo, enjoy mo yan. Amen? Sabi mo dito, Ecclesiastes 32 verse 24 to 25. There is nothing better for mortals than to eat and drink and provide themselves with good things from their toil. Even this also is from the hand of God, for who can eat or drink apart from God? Amen? Diba? Sabi nga, ang mabuti pa sa tao kumain at uminom at pagsasaan ang kanyang pinaghirapan, yun mabuti sa tao. Diba? Pero totoo naman po yan, mga kapatid ng Kristo. Kinakailangan po kasi marami po sa atin na sobrang tinipid na kanyang sarili. Diba? Kaya hindi ka magkaroon ng inspire na buhay kasi tinitipid mo yung sarili. Tama si sister. Diba? Tinitipid mo yung sarili pero yung pinapadalan mo, hindi nagtitipid. Diba? E paano ma-enjoy? At magkakaroon ka ng inspiring life ko, ikaw mismo tinitipid mo yung sarili mo. Amen? Enjoy your life po.
nakita mo na kinukinan nga ng mga pinagpaguran mo. So, expert ko na magtrabaho. Ganun din sa ating pamumuhay. Kapag kailangan mong ini-enjoy yung ating mga pinaghirapan, may inspire tayo mabuhay. Amen? Amen? Glory to God. Amen? Lagi po tayo pupursige. Kasi, tatanda po natin may differences na. It is not how much we have, but how much we enjoy. Diba? It is not how much we have, but how much we enjoy. Hindi ito gano'n karami meron tayo, pero ang may importante, kung gaano po natin nagamit at nataligay yung ating sarili sa mayroon tayo. Amen? Yun po yung importante. Amen? Kaya, sabi mo sa mga kapatid, mag-enjoy ka sa iyong pinaghirapan. Di ba kasi minsan tayo, ito po kasi ugali ng mga Pilipino. Tipid tayo na tipid dito. Kung ano pinatatanan, hindi nagtitipid. Di ba? Ito yun. Di ba minsan napapangako ka na ng ulo. Amen? Pero dapat balanse kung sila nagiging dapat mag-enjoy para nagkakaroon ka inspirasyon para ulit magtrabaho, para ulit kumita, sapagkat na-enjoy mo. Ay! Baka sabihin na, mag-overtime ako ng atin. Amen? Kaya dapat po yun napakalaga sa buhay natin. Amen? Pinag-irapan mo yan. Mamaya mo wala. Amen? Minsan, tinatago natin. Pag natago, nabulot, minsan nawala. Ibang kumuha. Nanginayang tayo. Hindi natin na-enjoy. Amen? Ako nandiyan pa. I-enjoy na po natin. Kasi tatandaan po natin. Pag-alis natin sa lupang ito, wala nang dadalhin. Amen? Pag-aawayan mo nila iniwan. Pag-aawayan nila. Hindi natin madadala yan. Amen? Meron ka ba? Parang na-enjoy naman natin. I-share pa yan. Ano yung po natin ang dami yung pinaghirapan, ang dami yung pinagpaguran. Gusto nyo mag-enjoy, gusto nyo i-share para lahat mag-enjoy. Di ba, sister? Kumanda kayo. Yung mga lalagyan yung ulam, pupuno ni sister mamaya yan. Yan, una pala nagpapasalamat na. Alam mo ba, sister, yun? Kapag meron siyang nagpasalamat at narinig siya kung nagpasalamat, yung tao nagbigay ang pagpapalain ng Diyos. Amen? Kaya gusto mong pagpalain, bigyan mo kami lahat. Salamat, sister. Nasamit tuloy si sister. Napinaukan tuloy sa pagbibigay. Amen? Wala pa raw. So yun ang pakalaga po yan, my brothers and sisters. Pwede po tayo maging enjoy sa po mo sapagkat alam naman po natin yung ating Diyos na pinunukulan, hindi po siya nagpupula. Amen? Tatandaan po natin yan, mga kapatid Kristo, kahit lahat po tayo sabay-sabay na umiigil kay Yahweh, sa gabi ito, sabay-sabay din niya tayo bibigyan. Amen? I-enjoy lang po natin yung ating buhay sapagkat mayroong Diyos na nakakita sa lahat ng ating mga ginagawa. At ang maganda nito, maliit na bagay, mahalaga para sa Panginoon yan. Kung gagawin po natin para sa Panginoon. Amen? So, dapat, may gana pa rin po tayo lagi mabuhay. Higit sa lahat, laging masaya tayo naglilingkod kay Yahweh. Amen? 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 Nawan mo pagkatapos po ng ating pag-uusap nito, maging inspirado na ating buhay. Amen? Maganda po kapag inspirado ang buhay mo, nakakahawa yan. Yung mga tao nakakasama mo, na-inspire din siya sa iyo. Amen? Kaya kasi kung titingnan, kilala ko yan eh. Diba? Ang dahil problema, pero laging nakangiti yan. Kasi sa niya, inspirado kasi sapagkat alam niya mayroong Diyos na ipapagdaka sa kanya. Amen? Maraming mahahawa sa iyo kapag inspirado ka. Amen? 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 Puri po natin Panginoon. Mga buhay na inspirado, tumayo na. God. Kay Jesus. Diba, sarap. Ang sarap po talaga na
Nasa presensya po lagi ng ating Panginoon. Kaya, sa gabi po ito, yan po yung mensahe ng ating Panginoon, mga kapatid ni Kristo, na sa lahat po ng mga bagay o mga pangyayari sa ating buhay, tatandaan po natin na lagi po tayong mayroong Diyos na pwedeng malapitan. Mayroong Diyos na pwedeng magbigay ng lahat po ng ating mga pangailangan. Dahil kailanman, yung ating Diyos po ito, hindi sila nagkukulang sa atin. Isa lang naman po ang gusto sa atin ng Diyos, mamuhay po tayo ng masagana, mamuhay po tayo ng masaya, maligaya. Kaya tama nga po yung lagi pinapasigaw sa ating punong lingkod. Pag sinabi sa atin ng ating punong lingkod, kumusta na kayo? Thank God. God bless, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, mapaging, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen? Yan po yung inspiradong buhay. Amen? Na sinasabi ng ating punong lingkod. Dahil kapag inspirado ang ating buhay, kasi alam po natin yung ating Diyos na nagpakilala sa atin, na nakilala po natin, kailan man hindi tayo pababayaan. Amen? At kapag lagi po natin nasa isip yan, may brothers and sisters, ang sarap pong mabuhay. Kaya sa gabi po ito po yung pinaka-mensahe sa atin ng ating Panginoon. Kayaan po natin na sa ating paglapit sa Kanya, bigyan po niya tayo ng isang masagana at masayang buhay. Sapagkat alam po natin na siya yung Diyos na nagsusupply ng mga ating pangailangan. He is Jehovah Jireh, the God who is more than enough. At kapag kilala po natin yung pagiging Diyos niya sa ating buhay, kapatid ko Kristo, maging masaya yung ating buhay. Itas po natin ating mga kamay, and I want you to close your eyes. Sa paglapit po natin sa gabi ito, ang sabi nga po sa isang awitin, Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all I need. You're more than enough.
You are more than enough, God. At sapat na po yan, Lord God, na aming malaman upang kami mamuhay ng masaya, mamuhay ng sagana, at kontento sa aming mga buhay. Ikaw si Yahweh nagpupuno ng lahat ng aming kakulangan. At wala na po kaming may hiling pa, Lord God. Sapagat kami, sa tuwing kami nasa iyong presensya, gumagaan ang aming buhay. Nawawala ang aming kabigatan. Nawawala ang aming mga problema. Sapagkat pinapalakas po kami. Dapat ka, Yahweh, sa iyong mga pangako. Lagi mong tinutupad ang aming mga kahilingan. Kaya naman, Panginoon, wala akong dahilan para ikaw ay aming kalimutan. Sapagkat ikaw ang nagmulat sa amin sa katotohanan. Sa kapila ng aming mga kabinasahan, pwedeng mamuhay kami ng may panatag na kalooban. Lord God, hayaan mo sa gabing ito, sa aming paglapit sa iyo, muli po namin madama at maranasan ang pagsama mo sa amin sa araw-araw. Yahweh, nandito po yung mga anak. Ang mga anak na padala mo pinibigyan ng kalakas at tumugon sa iyong panawagan. Na kailanman, Lord God, ay hindi ka niya nalimutan. Lagi ka po lang inuun sa kanilang buhay. Kaya dalangin ko sa gabi nito, Lord God, ano man po kanilang mga kahilingan, ano man po kanilang mga dalangin, naniniwala ako, uunahin mo rin sila, Lord God. Uunahin mo sila sa kanila, Lord God. Dahil ito po yung aming pinanghawakan na sa tuwing kami lalapit sa iyo, hindi mo kami pinipigo. Kaya yung aming paglapit sa gabing ito ay magkakaroon naman ng isang katuparan na ikaw ang Diyos na tapat. Yahweh, tingapin mo yung bayan. Alam mo kung Panginoon, ang kailang mga nararanasan, alam mo kailang mga pinagdaraanan at walang bagay na nalilingin sa iyo. Kaya naman sa gabi ito, lubusan mong pawiin ang kasakitan kailang nararanasan, Lord God. Lubusan mong alisin ang mga bagay na nagpapahina sa kanila. Salin, ilagay mo sa kanilang mga puso ang mga inspirasyon at yung mga salita na magbibigay sa kanilang kalakasan upang magpatuloy sa paglilingkod sa iyong panawagan. Kaya naman, Panginoon, ko'y naniniwala na sa gabing ito, kasama ka po namin. Kasama namin ang iyong Espiritu na patuloy na mangungusap sa amin. Oh, Rabababa siya ka, Rabba, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Everybody say hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Come on.
sa amin ng kalakasan at nagbigay sa amin ng inspirasyon upang kami, Panginoon, patuloy maglingkod sa iyo. Yahweh, salamat sa mga kapatirang dinala mo sa lugar nito. Salamat sa gawain sa flashing. Patuloy itong pagpalan, Lord God, at gamitin para sa pupulihan. Habang itinatas po namin sa iyo ang aming mga prayer request, dalay ko Lord God na patuloy pagpalain. Tugunin ang aming mga pangangailangan. Ang aming mga handog na loob, ibalik sa amin ng siksik, ligligan na gumapaw. Pagpalain ang aming mga bags, ang aming mga wallet, lahat aming mga religious articles, maging ang mga langis tubig. Sino mga makainom ay lalakas, at sino mga papaira langis ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Pagpalain ang aming mga sa buhay, ang aming mga employer, ang aming mga trabaho. Maraming salamat at ibinatid na sa pagpapuri. Pasalamat po ito nila. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Everyone say Manhattan Day, Family Nation. El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name.